Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang huling yugto ng kwento natin sa linggong ito. Pero ng pag-ibig. Dito sa ating tulang, Himig ng Pag-ibig. Memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Wala kaming pagkakataon kung paano kami babalik sa dati naming buhay at babalik sa ilalim ng batas. Ano ang ibig mo sabihin? Siguro, iba ka sa mga kasama mo. Nakapareho mo na alagad ng batas. Pwede bang tulungan mo kami? Ano? Kung ganon, gusto na ninyong sumuko. Sana. Pero kailangan namin makasiguro sa aming kaligtasan. Kung magtiwala kayo sa akin, tutulungan ko kayo. Pero, kailangan na dito ka patitira. Sige. Walang problema. At hindi pwede na ipaalam mo sa pamilya mo na nandito ka. Sige. Kung yan ang gusto niya. Pero, paano naman kung sa tagal mo dito, mahulog ang damdamin ko sa'yo? Ano? Kaya mo kayang isakripisyo ang iyong asawa? Ha? Gusto ko ang malinaw na sagot. Kung papipiliin kita, sino ang pipiliin mo sa amin? Wala akong planong saktan ka, Rosana. Pero kung gusto mong malaman ang sagot ko, sabihin ko sa'yo. Okay. Inihintay ko ang sagot mo, Teniente Tandok. Ikinalulungkot ko. Asawa ko pa rin ang pipiliin ko. Kahit ang kapalit ng pagtanggi mo ay iyong kamatayan? Mamatamisin ko pa ang mamatay. Kesa magtaksil ako sa asawa ko, Rosana.
Kararating lang namin dito sa kampo, Mama. Kumusta ang paghahanap ninyo kay Marky, iho? Natagpuan niyo na ba siya? Ay, hindi pa, Mama. Kaya bukas ay itutuloy namin. Pero kung wala pa, baka itigil na namin ang search and rescue operations para kay Marky. Ano? Kung sakaling bihag siya ng mga kalaban, ay hihintayin namin na ipaalam nila sa amin. Diyos ko. Kung nahuli siya ng mga kalaban at hinostage, baka makipagpalitan sila sa mga nahuli namin. Sana, ganyan nga ang mangyayari, iho. Dahil kawawa naman si Catherine. Uuwi ako dyan pagkatapos ng operations namin. Ano man ang maging resulta ng aming paghanap kay Marky. O sige, iho. Ikaw na ang magpaliwanag kay Catherine. Kung hindi din niyo matagpuan si Marky. Opo, Mama. Huwag kayong mag-alala. Sige po, bye. Siguro, ito ang daan para mapunta sa akin si Catherine. Kung patay na si Marky, naghanda ako na ituloy ang tungkulin niya. Kaya sana umasa ka, Catherine, na makakabalik pang buhay si Marky. Talagang umaasa pa ako, Joshua. Dahil kailangan namin ang anak ko si Marky. Kung sakaling hindi na makabalik ay, bigyan mo ako ng pagkakataon para ipadama ang pagmamahal ko. Kahit sa pamamagitan ng pag-aalaga ko sa inyong mag-ina. Mas mabuti kung ibaling mo na lang sa ibang pagmamahal mong yan. Noon pa sana ay ginawa ko na yan. Pero hindi ko maturuan ang puso ko na magmahal ng iba. Kailangan na tanggapin mo ang katotohanan. May asawa na ako at may anak pa. Kaya ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo. Catherine. Sayang lang ang pagmamahal mo kung hindi ko matugunan yan. Hindi ka rin sasaya. Ang ibig sabihin niya, Nay, ay sarado na ang puso mo para sa akin. Ganoon na nga, Joshua. Kaya ikinalulungkot ko. Kung hindi babalik si Marky sa piling ko at nasa ibang mundo na, ay dala na niya ang pagmamahal ko. Maswerte si Marky. Talagang naiinggit ako sa kanya. Sorry kung nasaktan ko ang damdamin mo, Joshua. Pero dapat lang nasabihin ko ang totoo para hindi ka umasa sa wala. Catherine. Huwag ka sanang magalit sa akin at maunawaan mo ang sinabi ko sa iyo. Hindi, Catherine. Naunawaan kita. Pero pabayaan mo ako na gawin kahit na maliit na bagay para maipadama ko sa iyo na importante ka sa akin. Sige. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Subalit, hindi ko gusto na singilin mo ako sa mga gagawin mo para sa akin. Girl, I need you. I need your love. Anak, sa palagay ko, kalimutan mo na si Catherine. Anak, tanggapin mo na hindi siya para sa'yo. Kahit wala na si Marky. Hindi, Mama. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Paano kung bumalik si Marky?
Paano na? Kung umuwi siya, wala akong magagawa. Siguro, diyan na magtatapos ang lahat. Ano? Anong ibig mong sabihin, anak? Kung wala akong pag-asa, mamamatay din ang damdamin ko. Hindi na ako magmamahal pa. Ano? Opo, Mama. Kung hindi lang si Catherine ang kapalaran ko, hindi na ako magmamahal pa. Totoo ba ang nakikita ko? Si Marky yun. May kasama siyang pumasok sa opisina ng regional director. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Marky yun. Bro, Marky! Bro Joshua! Bro Joshua! Sabi ko na nga ba? Ikaw yung nakita ko kanina. Sino ba yung kasama mo? Si Rosana, ang nagligtas sa akin, bro. Ganun ba? Sumuko sila sa batas. Kasama yung mga nakalaban namin noon. At 15 sila. Pati yung ama niya na leader nila. Wow! Ikaw ang nagkumbinsi sa kanila para sumuko? Oo, bro. Ano? Pero mabuti at nakauwi ka na. Kamusta ka na? Ang mga sugat mo? Okay na, bro. Gumaling na. Nakakalakad na nga ako eh. Paano yung mga isinuko mo? May iwan sila dito sa kampo. At pinangako ni Ardi na tutulungan sila para makapagbagong buhay. Para sa mga bumalik na mamuhay ng malaya. Good job, bro. Sigurado na pararangalan ka dahil sa nagawa mo. Totoo ba ang sinasabi mo, iho? Opo, Mama. Pero huwag ninyong sabihin kina Catherine at Aling Sabel para hindi magalit sa akin si Marky. Oo, iho. At kumusta ka na ngayon? Okay lang po, Mama. Ang ibig kong sabihin, kumusta ang pakiramdam mo nung nagbalik na si Marky? Hindi ko alam, Mama. Sorry. Baka matagal bago ako umuwi dyan. Ano? Hihingin ko na ilipat ako sa aking destino para malibang at makalimot. Iho. Pero huwag kayong mag-alala. Lagi po akong tatawag sa inyo. Kung ganoon ay mag-ingat ka, anak. Opo, Mama. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat po ako para sa inyo. Ako si Teniente Joshua Cruz. Ako po naman si Rosana Castrense, sir. At kasama ko po ang aking grupo. Pati ang aking tatay. Gusto po naming bumalik sa ilalim ng gobyerno para mabuhay ng malaya. At alam kong matutulungan kayo sa gusto ninyong mangyari. Salamat po kung ganon, sir. Sa bagay, pinaasa kami ni Teniente na tulungan po niya kami. Pwede bang sabihin mo sa akin, bakit hindi agad bumalik si Marky dito sa aming kampo? Siguro po, mas mabuti kung siya na lang ang magsabi sa inyo. Tinulungan ko po siya para hindi siya mamatay. Kasi baka maubusan siya ng dugo. Pero kalaban ninyo. Opo. Pero nang makita ko nasugatan siya, naawa po ako. Kasi baka maubusan siya ng dugo. Pero kalaban ninyo. Opo, tama po kayo. Pero nakita ko nasugatan siya. Naawa ako. Kung ganon, ay maswerte siya.
Habang nandun siya sa amin, unti-unti na nahulog ang loob ko sa kanya, sir. Nakita ko po kasi mabuti siyang tao. Kaya humingi kami ng tulong sa kanya. Kahit nahuli niya ang mga ibang kasamahan ninyo? Opo, pero naisip po namin na walang ibubunga ng kabutihan kung manatili kaming kaaway ng batas. Girl, I need you. I need your love. May tao. Pero, pumasok na sa kwarto si Ina Isabel. Bakit kaya? Kinakabahan ako. Masama kayang sadyan kong taong to. Diyos ko. Marky? Catherine, honey. Oops! Huwag mo akong yakapin ng maipit. Maipit ang anak natin. Oo nga pala, no? Sorry, baby, ha? Mahabang kwento ang nangyari. Naku, ang haba na ng buhok mo. Pati ang balbas mo. Oo nga eh. Ang mabuti pa ay pumunta ka muna sa barbero, honey. Oo. At kailangan mag-report na ako sa kampo. Sige. Pero pwede ba na magbakasyon ka muna? Yun ang ipapakiusap ko. Aba, malaki na pala ang tiyan mo, ha? Oo. Hindi mo ba alam, nakabuanan ko na? Malapit na akong manganak. Ganun ba? Ganyan kakatagal na nawala. Catherine, honey, parang kailan lang. Oo, honey. Ang bilis ng araw na lumipas. Akala ko, hindi na ako makakabalik. Ano ba talagang nangyari? Pwede mo bang ikwento sa amin? Sige. Ikwento ko ang nangyari. Ganyan ang nangyari? Oo. Nasaan ang babaeng yon at ang mga kasama niya na sumuko sa pamamagitan mo? Nasa kampo sila. Isinuko ko. Pwede ko ba siyang makita para magpasalamat sa kanya? Pwede. Pwede ka namang sumama. Kung babalik ako dun sa kampo. Mabuti pa nga. Ang totoo, Catherine, may tauhan sila na nagmanman dito. Kung ano ang buhay ko at kung ano ang kalagayan ko sa buhay. Ano? Gusto nilang alamin kung ano ang pamumuhay ko. At kung totoo na may asawa ako at buntis pa. Talaga? At napatunayan nila kung ano ang pagkatao ko. Kaya kinausap ako ng leader nila at nagdesisyon na sumuko. Mabuti naman. Andyan ko. Oh, bakit, honey? Manghanganak na ako, Marky. Kung ganun, dadalhin kita sa ospital ngayon din. Malusog ang apo mo, Sabel, at lalaki ang kanilang anak. Ay, oo nga. At masaya ako para sa kanila. Ay, oo nga, Sabel. Nakamit mo ang iyong kahilingan. Oo nga, Esther. Maawain ng Diyos sa amin
At ito ang kanyang biyaya. Oo naman. Bumalik si Marky nang nawala siya. Ngayon ay isinilang ni Catherine ang panganay na anak nila. At pareho silang maganda ang kalusugan. Hindi lang yan. Hindi nahirapan si Catherine na manganak. Oo nga, Sabel. Ay ganyan talaga ang buhay. May kasabihan na darating at darating ang bagong umaga. Kahit gaano katagal ang gabi at hindi maiiwasan ang mga pagsubok sa buhay ng tao at ng kanyang kapalaran. Rosana, siya ang asawa ko, si Catherine. Catherine, siya ang pinagkautangan ko sa aking pangalawang buhay, si Rosana. Madam, ikinagagalak ko pong makilala kayo. Ikaw palang sinasabi ni Marky sa akin na nagligtas sa kanya. Opo, ma'am. At maraming salamat kay Teniente. Dahil malaki ang utang na loob namin sa kanya. Kung hindi sa tulong niya, siguro hindi kami makabalik sa normal na pamumuhay. Pero, pasensya na po kung nahulog ang loob ko sa kanya, madam. Nabigo din ako dahil maswerte kayo. Mahal na mahal kayo ng asawa niyo. Ano? Totoo po, madam. Sinubukan ko noon na akitin si Teniente. Tinanong ko pa siya kung sino ang pipiliin niya sa ating dalawa. Pero kayo po ang pinili niya. Kahit sinabi ko na kapalit ng buhay niya ang pagtanggi niya sa akin. Ganoon ba? Opo. Kaya saludo ako kay Teniente. Mas gusto pa niyang mamatay kaysa ipagpalit kayo. Marky, honey, salamat. Mahal na mahal kita, Catherine, honey. Kahit anumang bagay na kapalit sa buhay ko, hinding-hindi kita ipagpapalit kanino man. Girl, I need you. I need your love. Diyan nagwawakas ang isang linggong kwento sa ating dulang Himig ng Pag-ibig. Mula sa pluma at direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Lady Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.